So, of course, to cut the story short, pinresenta yung negosyo sa akin. Yun din ang ipepresent ko sa inyo maya-maya lang. Okay? And grabe, ginawa ko yung negosyo part-time noon. Pero ang good news niyan, nalagpasan yung sahod ko sa abroad. Hindi lang lagpas, times 2, times 3. Okay lang ba? And yun yung dahilan, kaya nag-for good na po ako. Palakpakan naman natin. Okay? So, of course, grabe, ang dami nang nangyari. And merong isang bagay na ibinalik sa akin dito. Alam nyo ba kung ano? Yung mga pangarap. Lahat po tayo may pangarap, tama? Okay lang ba pag-usapan natin mga pangarap natin ngayon? Medyo OA siya, pag first time mo marinig. Pero alam ko, doon sa loob-loob mo, nung maliit pa tayo, di ba? May mga malaki tayong pangarap, tama? O, taas po yung kamay na may mga pangarap. Lahat po tayo meron yan. At saka libre yan. Sabi nila, yung taong mahirap, hindi yung taong walang pera, kundi yung taong walang pangarap. Bakit? Libre na nga, wala ka pa. Tama ba? So ano-ano yung mga pangarap na ibinalik sa akin? Ano yung nabuhay na pangarap na dati ko nang ibinaon sa limot? Unang-una po yung mga pangarap, etong house and lot na to. Yung dream house, alam ko naman lahat tayo may mga bahay na. Tama ba? Pero aminin mo, may pangarap ka pa na dream house. O pangarap na dream house pa, di ba? Yung tipong may swimming pool, ang tipong malawak yung garage. Kasi of course, lalagyan natin yan ng mga cars, di ba? Pangarap nyo din ba yan? Hindi lang isa. Kasi dito sa Maynila, may coding. Tama ba? So, dapat palit-palit tayo. Kung anong kulay ng damit mo, ma'am, yun din yung kulay ng car mo. Diba? Again, pangarap to. Tama? Isa pa, etong, meron kang time freedom with your family. Tama ba? Kasama mo sila. And syempre, negosyo, sariling negosyo. Pangarap ba natin yun? Magkaroon ng sariling negosyo? Kaya ako nag-abroad noon kasi ang bala ko, magnegosyo. Tama? Alright, another pangarap na dito ay binuhay ang pagta-travel. Grabe, I'm so excited to share sa inyo yung mga travel na naibigay ng negosyong to sa akin. Okay? And grabe, syempre, yung pinapangarap ng lahat na hindi mapindot. Yung malaking savings, tama ba? Sino may pangarap dito ng savings? Alam ko naman na may mga savings na tayo, okay? Marami sa atin may savings na, pero sapat ba yan? What if magkaroon ng pandemic ulit? Tama ba? Kumusta yung savings? Okay? 'Di ba? Maraming tao ng pandemic, walang savings. Saan napunta? Pumipila, tama ba? Sa mga may ayuda. Okay, kung may savings ka, yung tipong nandun sa bangko, nabubuhay ka dahil sa interest ng savings mo. O dito po, ito po yung binalik sa akin ng negosyong meron tayo. Okay? And who knows, baka ito din ang mabubuhay na pangarap mo ngayon. Okay? So ngayon, itong mga pangarap na to, syempre, bibigyan natin ng presyo. Kasi ang pangarap na walang presyo, ang tawag dyan ay bangungot. Okay? So ayaw natin na mabangungot tayo. O yan, o grabe. 10 million na pangarap, okay lang? Sobrang laki, tama? O ngayon, paano natin makukuha itong mga pangarap na to? Diba, unang-una, sabi ng mga magulang natin, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos may magkaroon ka ng magandang jowa. Ay, trabaho pala. Oh, diba? Okay, hindi na natin mapindot. Ayan. So, ano ngayon yung negosyo na very trending sa panahon ngayon? What is the best business today? Excited na ba kayo na makita kung anong negosyo meron tayo? Grabe. So, nag-iisip tayo ng negosyo. Ano ba yung trending ngayon? Okay? Ano ba yung pinaka-hot na negosyo ngayon? Okay, ang negosyo natin, trending business, at the same time, portable business. Madala mo kahit saan ka magpunta. Ano yung dala-dala mo, ma'am? Oh, di ba? Maiwan lang yung wallet, wag lang yung cellphone. Tama? O, portable business. At the same time, market demand. Okay? So, in demand siya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ipilit sa tao kasi sila ang kusang lalapit sa atin. Okay? Maganda ba yung negosyong yan? At the same time, of course,
yung legitimacy. Kung legal ba itong negosyo to. So, legal business entity. And of course, eto pa, ang magandang negosyo, yung negosyong nag-a-apply ng law of leverage. Pamilyar? Okay. So, ano ba yung law of leverage? Ang leverage po, ito yung batas na ginagamit ng mga mayayaman kung bakit sila lalong yumayaman. Okay? So, multiplying your time, your effort, your activity, and money through other people. Sabi dito, basahin po natin, I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. Diba? Nakakapagod yun, ikaw lang mag-isa. Pero what if marami kang mga kasama? Tama? Katulad na lamang nito. Pamilyar? Oh, pumapasok? Pumapasok sa SM? Oh. Si Henry C. ay lolo ko. Diba? Hindi niya lang alam. Okay. Ngayon, ang ginawa ni Henry C., nag-hire ng 1,000 employees bawat SM. Imagine, may 10 siyang SM. Ilan lahat ang employees niya? 10,000. Tama ba? Yung 10,000 empleyado niya, nagtatrabaho 8 hours a day. Ilang oras lahat ang nagagawa para kay Henry C.? 80,000 na oras. Kung si Henry C. lang, 24 hours lang siya. Katulad lang din natin. Kasi kung 25 alien siya. Tama ba? Okay? So, 80,000 hours. Kasi nag-leverage si Henry C. Nagpadami siya ng kanyang sarili. Okay? So, next po, of course, types of leverage marketing. May dalawang klase lang ng leverage marketing. Una po, ito yung tinatawag na franchising. Familiar? Jollibee, McDonald's, 7-Eleven, ano pa? Mang Inasal, hindi tayo nagpo-promote ng kanilang brand, ha? Okay? So, ang franchising business is also a type of leverage na ginagawa ng mga taong walang idea, walang konsepto, walang sistema, pero may mga pera. May malaking pera. Bibili ka ng franchise, bibili mo yung sistema nila, yung konsepto nila, para magamit mo na. Yun po yung franchising. Katulad na lamang ng, pamilyar dito? McDo, di ba? Si McDo. Ngayon, si McDo nagparami ng mga branches, Luzon, Visayas, Mindanao, international, tama ba? Okay, so every time na bumibili ka ng McDo, kahit hindi na si yung owner, si Ray Kroc. Si Ray Kroc ha, lolo ko din siya. Si Ray Kroc yung owner ng McDo. So kahit hindi siya nagsiserve sa'yo, kahit hindi siya nagbukas ng pinto, kahit tulog siya, kumikita siya, maganda ba? Sobrang gandang negosyong to. Okay? Pero, eto ngayon, para magkaroon ng McDo na franchise, kailangan natin ng 40 to 50 million. Meron ba tayo niyan? Ako po wala din eh. Kaya lang, there's more. Huwag tayong malungkot kasi, bakit? May pangalawang klase ng leverage marketing. Ito yung tinatawag na multi-level marketing or MLM. Ngayon, sa multi-level marketing, katulad lang din siya ng franchising. Ito yung ginagawa ng mga taong walang idea sa pagnenegosyo, walang concept, walang sariling sistema, pero gustong-gustong magnegosyo, kaya lang walang malaking pera. Dito ka ba? Dito ka ba? Okay? So, hindi kailangan ng malaking kapital sa MLM. Okay? Small capital is enough. Ngayon, tsaran, gagamitan lang natin ng K-system. Ma'am, familiar? K-system. K-system. Kakilala, kaibigan, katabi, kalayo, kalaguyo, ng kapitbahay. Okay, lahat ng K. Okay, lahat ng K, maliban lang sa kambing, kalabaw, kabayo. Kasi hindi naman sila nagnenegosyo. Tama ba? Tao po ha, tao. Tao, hanapin natin. Tama ha? Tao to. Okay, so ayan sila. Lahat ng K-system natin. Okay, ikikwento lang natin yung negosyo natin. Maganda ba? Mahilig ba magkwento? Mahilig magmarites? Dati na tayong marites. Okay? So, pero dito, imarites natin yung ating negosyo. Maliit ang kapital. Hindi katulad ng franchising. Dito, hindi mo kailangan maglabas ng milyon, pero pwede kang kumita ng milyon at pinapalakpakan yan. Excited ba? Excited?
Grabe, may nakikita ko, hindi po yun ang mukhang excited. So, dito po, welcome to Unified Products and Services. Okay, so palakpakan natin tong company natin. Okay, so Unified Products and Services was established November 11, 2011. Ibig sabihin po, running 13 years na yung company natin. Very stable na, di ba? And we are the pioneer na magkaroon ng concept ng one-stop shop services here in the Philippines. Tayo yung kauna-unahan. At tayo ay ginagaya. Pero hindi nila kaya. Di ba? Okay, and of course, our office is located, of course, dito sa 1520 JR Building, mezzanine floor, Quezon Avenue, Quezon City. And pinapakilala ko sa inyo, and mamaya makikita niyo siya. Yung gwapong-gwapong to. Our President and CEO, Mr. Emmanuel Pascual. He is accountant by profession and 20 years, more than 20 years na doing the business. Okay? Of course, a millionaire's maker. Madami ng tao na bago ang buhay dahil din sa taong to. Ang dami niya na pong natulungan. Okay? Oh, of course, ito pa. Hindi lang unified ang negosyo niya. We have the Pascual Group of Companies na nandito po lahat-lahat. We have the Rice Mart, Acrescio, Bento Paris, Quick, Financing, eCashPay, F. Marianco, at marami pang iba. Nandyan si Global Pinoy Travel and Tours, nandyan si Entrep Hub, and Brewing Spot. Mamaya matitikman ninyo ang Brewing Spot natin. Di ba? Of course, legalities-wise. So, pag pumasok ka sa negosyo, dapat sigurado. Tama ba? Kasi alam naman natin, that's your hard-earned money. Tama ba? So, dito po, sinigurado ng company na legit tayo. We are the only MLM company na registered sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Imaginein mo yan. Of course, SEC-registered, BIR, and lahat po na yan na-comply ng ating company, of course, di ba? So now, ano ba yung na-offer natin? Ito po yung payment center na meron po siyang online services. Alright, so, meron tayong play na video dito. Medyo... Tara! Pasok na sa Unified Payment Center! Business yung pwede kong i-alok. Then ito nga, eventually, lumabas tong Unified Products and Services. So, in-offer namin, sir, na franchise business. So, we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Paano kayo yung mga ordinaryong tao? Anong business yung pwede nating ilagay sa mga taong may cellphone? Lahat ng may cellphone ngayon, pwedeng mag-load. Diba? Pwedeng magbayad ng bills. Pwedeng mag-remit. Pwedeng bumili ng ticket. Lahat ng yon nilagay namin ngayon sa app. Then nilabas namin ngayon yung home-based business namin. Na katulad mong ordinaryong tao, na wala ka pang 600,000, na may cellphone ka, pwede mong simulan yung business mo. So nag-deploy kami Philippines. Actually, pumutok talaga yung concept namin. Wala po kaming partner na hindi kami top-notcher. Pwede kang magnegosyo sa Unified Products and Services. Palakpakan naman natin. Ang dami na nag-o-open ng Payment Center Luzon, Visayas, Mindanao, at ito po yung patok na patok sa mga OFW kasi mga OFW naghahanap yan ng negosyo bago umuwi ng Pilipinas. Tama ba? Sino po dito yung mga Payment Center owners natin? Pakitaas po ng kamay. Ayan, palakpakan po natin. Ang dami nila. Grabe, ano? Ayan. Of course, ang Payment Center natin nag-o-offer ng mga services like domestic airline ticketing. Palakpakan naman natin. Okay.
And we also have international airline ticketing. Hindi na tayo pang local, kundi pang international. We also have travel and tours. Grabe, yung mga mahilig dyan mag-tour, di ba? And of course, we have the remittance business. So imagine mo itong mga negosyong to. Ang lupit, di ba? And meron kang payment center facility na pwedeng magbayad sa'yo ng mga bills. Yung mga kapitbahay mo, hindi na sila lalayo. Ikaw na yung payment center sa lugar nyo. Imagine mo. And of course, ang sikat na loading business. Hindi na kailangan i-memorize ang loading. Tama ba? And we also have insurance. Grabe, ang daming services in just one system. Palakpakan natin. Alright? Eto na ngayon, syempre, negosyo to, tama. Alamin natin yung kitaan, paano kumita. Kasi mga mukha tayong negosyante. Diba? Okay. So, by the way, we have tied up 406 airlines, local and international. Direct tayo sa airlines. Ang ating company ang nag-cash band sa mga airlines. Kaya pag ikaw ay meron ng system, pag meron ka ng access sa system natin, lahat po yon direct ka na din po sa airline. Okay? And, syempre, kikita tayo sa domestic. Oops, nasobrahan. We have markup income na 150 to 500 pesos per way per ticket per person. International, 500 to 1,000 pesos per way per ticket per person. Kani-kanina lang. Meron kaming business partners nagpapondo ng more than 1 million dahil may 150 packs silang ibubuk from Mindanao to Palawan. Imaginein mo yan, magkanong kitain nila doon. Ganon kalupit, magkanong nilabas? Mamaya na. Oh, suspense muna. Suspense. Okay, imagine mo, hindi siya naglabas ng milyon ton. Pero grabe yung kita sa airline ticketing kasi grabe yung travel industry dito sa Pilipinas. Dati, pang mayaman lang yan. Ngayon, nagta-travel na kahit hindi ganun kayaman. Tama ba? Agree? Oh, di ba? Nagta-travel goals sa mga magbarkada, mga estudyante pa lang. And syempre, hindi lang yan. May mga awards po tayo sa mga partner airlines natin. Hindi tayo awardan kung pipitsugin tayo. Tama ba? Wala tayong award kung kulela tayo. Tama ba? Ibig sabihin, nagtatap tayo sa sales. Tama! Palakpakan natin yan. Okay, Cebu Pacific and Air Asia, of course. And hindi lang yan. Ayan pa. Ang sikat na remittance. Dati, si Cebuana, si Palawan, sila ay mga pawn shop. Ngayon, naging remittance. Bakit kaya? Kasi bilyon ang pumapasok na pera ng mga remittances sa mga OFW. Tama ba? Kaya, patok na patok ang remittance business. So, hindi lang sending, kundi receiving or payout. And kasama po yung mga bangko. All banks here in the Philippines, ka-partner po natin. Hindi sila makipag-tie up sa atin kung maliit lang to. Tama ba? So we are a big-time business. We are a multi-million business. Alright. Kasi partner natin si Cebuana, si GCash, and lahat ng po yan. Okay? And hindi lang yan. Isa sa negosyo mo, ang bills payment. Sabi nila, walang forever. Pero dito sa bills payment, naniniwala ako may forever. Kasi wala na tayo dito. Patuloy na nagbabayad ng bills sa mga anak at apo natin. Tama ba? Imaginein mo lang, ma'am. Marami kang kapitbahay. Lahat ng bills sila binabayaran sa'yo. Kikita o kikita? Kikita! Grabe. And we have more than 1,000 billers naka-tie up nationwide. Alright? And hindi lang yan. We also have insurance. Grabe. Meron po kaming na-close deal na 20,000 packs na insurance. Imaginein mo yan. Grabe, di ba? We are tie up sa Malayan FPG Insurance, okay? O, imagine mo yan, kikita ka up to 300 pesos. So, and of course, okay, franchise fee, magkano na? Ito na ngayon, ito na. Hala, magkano kaya? Kaya ko kaya? Kasya kaya yung laman ng bulsa ko dito sa franchise fee na to? Ma'am, sa tingin mo, magkano, ma'am? Hindi alam ni ma'am. First time ba si ma'am? Ay, hindi alam. Sino nag-invite? Ma'am, hindi mo sinabi?
Very good si ma'am. Tama ba? Yun dapat. Huwag mo na sabihin para pumunta. Okay, so grabe. Ang ating franchise fee ay nagkakahalaga ng 220,000 pesos. Dati po yung 599,000. Ngayon po, 70% off tayo. So, 220,000 pesos na lang. Kaya? Kaya na kaya? Kaya? Parang sumakit yung likod ng iba. Okay. So, ano naman yung kapalit ng 220,000 mo? Meron po yung marketing collaterals, may system training, libre po yung training. Okay? And meron po siyang AMLA seminar, Anti-Money Laundering Council. Kasi kailangan to make sure na legit yung company natin. That's provided by Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? And we have the remittance sub-agent. Okay, RSA. And meron ka pang, pagka nag-join ka, pag nag-avail ka nito, grabe, this is just a promotion period. So, meron ka, pa naglabas ka ng 220,000, meron ka ding products, freebies na 220,000 din. Kung magkano nilabas mo, yun din ang babalik agad-agad sa'yo. Maganda or napakaganda? And take note, this is just one-time payment and lifetime franchise. Walang renewal, walang expiration, walang quota, and lifetime na. At pwedeng ipamana sa mga mahal sa buhay. Maganda or napakaganda? Grabe, kaya po dinudumog. Halos araw-araw po may mga franchises po tayo ng payment center. Palakpakan naman natin ulit ang mga payment center franchises natin. And good news, ma'am, wala akong 220,000. Pero gustong-gusto kong magsimula ng negosyo. Pwede po bang mag-down? Actually, pwede. Magkano bang kaya mo, ma'am? 50,000! Grabe! 50,000 daw si ma'am. Oh, alam na, ma'am. 50,000 daw kaya ni ma'am, oh. Bukas pa'y cashier. Oh, di ba? Grabe, good news. Ito yung good news. Ito yung good news. Kung wala ka pang 200,000, pwede kang magsimula ng home-based business natin or home-based affiliate natin. Gamit lang yung cellphone mo at laptop mo. Pwede mo nang simula ng negosyong to sa halagang 18,998! Ma'am, 50,000. Kayang-kaya, ma'am, magjo-join. Oh, grabe. So, ganyan po, kaganda yung negosyo natin. At lahat po ng na-discuss ko ng mga services, ma-avail mo na din using the home-based affiliate package. Okay? Meron kang all-in-one services, marketing collateral, system training, libre po ang training, free personal accident insurance, and may mga freebies pa. This is a lifetime account, walang renewal, walang expiration, and meron pa mga incentives! Yun ang the best part. Grabe. And you can be our brand endorser. Dito, magiging artista ka. Hindi kailangan na pumasok ka sa ABS-CBN at GMA para sumikat. Dito, sikat ka. Oh, di ba? Alright. So, home base. Grabe. Alam ko, excited na. Eto pa. Ang negosyo natin, sabi ko kanina, pwede kang maging brand endorser. Ma'am, pag nakita ng kapitbahay mo na meron kang travel and tour business, meron kang payment center, sa tingin mo magtataka sila? Sabi na, si Mare, nangutang lang yan sa akin nung isang araw ah. Ngayon, may travel and tour business na. Diba? Ang good news niyan, ma'am. Nagtaka siya ngayon, Mare, paano ba yung negosyo mo? Paano ka nagkaroon ng travel and tour business? Ikukwento? Yes, ikukwento. Ma'am, pag kinuwento mo yan sa kaibigan mo, kakilala mo, yung case system, naalala? Lahat ng kakilala mo pag nakwentuhan mo at pag sila ay nag-avail din ng home-based package, magkakaroon ka ng direct referral bonus na magkano? Magkano? Okay lang ba? Meron kang 3,000 pesos! Ma'am, kinuwento mo, may 3,000 ka na. Magkukwento pa? Dadamihan ng kwento? Mukha kayong negosyante. Dadamihan ng kwento, madaming 3,000. Magkwento ka pa sa isa mong kaibigan, may another kang 3,000. Lahat ng kwentuhan mo, kung may 10 ka, may 30,000 ka. Kung 100 yan, may 300,000 ka. Grabe, di ba? Imaginein
news dyan, eto pa. Okay. May sales match bonus na tinatawag. Okay, paano yun, ma'am? Yung sales match bonus na yan. Okay? Nag-match. Si friend A mo and si friend B mo, nag-match. Parang ako at ikaw. Nag-match. Diba sa dalawang kaibigan mo, ito muna, dalawang kaibigan mo, si friend A and si friend B, kumita ka na ng 6,000, tama? 3,000 plus 3,000, that's 6,000. Ang good news niyan, na-detect ng system na meron ng left and right, bibigyan ka ng direct referral bonus na 1,500! Magkano nang kinita mo? 7,500. E paano? Pag may another friend ka, nag-match ulit. Nag-match ulit. May 1,500 ka, may 1,500 ka, may 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Uulan ng 1,500 sa account mo. At meron tayong 1.6 million potential income in 1 month. Magkano ilabas? 18,998. Magkano potential income? 1.6 million per month. Grabe! Ito yung sinasabi natin na sa MLM, hindi mo kailangan maglabas ng milyon para kumita ng milyon. Tama? Alright. Eh, ma'am, paano? Pag walang left, right lang. Or paano kung left lang, walang right? Kasi isa lang yung kaibigan ko. Ay, isa lang yung kakilala ko, ma'am. Sama siguro ang ugali mo. Joke lang. Pero good news niyan. Pag isa lang talaga yung nakwentuhan mo, pero yung kinuwentahan mong kakilala, nagkwento, sa mga kakilala niya, kumikita siya ng 1,500, 1,500, 1,500, pero ikaw meron kang 10% ng income niya. Ibig sabihin, kikita ka ng 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, at ulan ng 150 pesos. Ikaw pa ba nag-effort? Hindi na. Yung kaibigan mo ng kinuwentuhan, siya yung nagpadami. Nagkwento siya sa marami. Ikaw, baka tulog ka dyan. Pero good news, kumikita ka. At pinapalakpakan mo. We have potential income na 5,400 per day and 162,000 pesos per month sa one leg pairing bonus natin. Maganda ba? Maganda? Alam ko namang maganda ako. Di ba? Eto pa ngayon. Residual income, familiar? Residual income, ito yung mga income na hindi na ikaw yung nag-effort. Or this is what we call passive income or early pension kung wala ka pang 60 years old. Hindi mo kailangan maging 60 years old para magka-pension. Kasi, ma'am, ilang taon ka na, ma'am? 26 years old! Palakpakan natin si ma'am! Grabe! At your 26 years old, at your early age, pwede kang magkaroon ng passive income or early pension. Ma'am, gusto? Yes, di ba? Eto, yung mga kaibigan mo, kakilala mo, nakwentuhan mo na negosyo, nag-i-enjoy sa pagbubook ng ticket. Pag nag-book yung friend mo, meron kang 10 pesos. Siya yung nag-book, may 10 pesos ka. Maganda. Eto pa, yung kaibigan mo, nag-book ulit. Cebu Pacific, may 10 pesos ka na naman, nadagdagan yung pera mo. Eh ngayon, nagbayad ng bills, may 50 centavos ka. Yung kaibigan mo, nagtatransact under your organization, nagbabayad ng bills, nag-i-insurance, nagbubook ng ticket, lahat po yan ay dadaan sa account mo. Magkakaroon ka ng kaching, 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 kaching. Maganda or sobrang ganda? Ito yung nakita ko kung bakit ko hinataw at tinodo yung negosyong to. Kasi wala akong balak tumanda sa abroad. Kaya ginawa ko tong negosyong to para magkaroon ako ng time freedom at the same time, financial freedom. Alright? So, grabe yan. So, ito po yung napakaganda, residual income. Madami pa yan. At hindi lang yan. Yung sabi ko kaninang may mga incentives dito. Okay? Okay lang ba? Our Hall of Famer from Mindanao. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. 4 na sasakyan na nagkaroon siya dahil sa negosyong to. Magkano nilabas? 18,998.
right. Okay, mamaya makikilala nyo po ang isa sa ating Hall of Famer. Actually, she is the first ever Hall of Famer ng ating company. Alright, Ma'am Shimi Glenn Labuenhanda. Alright, eto pa, our top 1 earner. Hindi po ito ha. Hindi po to kasi ako yan. Katabi lang po. Katabi lang po natin. Yan yung top 1 earner ng Visayas. Single mother of 2. Ma'am Karin Torregosa. Grabe. So dati, nagsanla lang ng motor para makapag-avail ng system. Ngayon, she's driving her own car. At hindi lang basta car kasi nagkaroon siya ng top-down sports car. Grabe! Di ba? Pangarap ba? Yes, pwedeng makuha yan dito. Alright, eto pa. Sino to? Sino to? Parang nakita ko to siya kanina dyan. Oo. Sir Crispin Garcia Jr., our overall top 1 earner. Dating empleyado, pero ngayon, grabe, naghaw lang noon. Wow na ngayon! Di ba? Ayan, our top 1 earner. Hindi lang yan. Yung speaking of incentive, meron tayo mga travel incentives. Okay? So ito, Boracay. Boracay ba? Sino nakapunta ng Boracay? Sino nangangarap mag-Boracay? Ay, nako, grabe. Dapat mapuntahan mo ang the most, okay? And ito pa, travel, international, Hong Kong, di ba? That's before pandemic. And syempre, may bagong-bago tayong travel, yung sabi kanina ni Sir. Ito naman ay Korea. Grabe, ang daming travel, unlimited. And take note, this is all expense paid by the company. Airfare, hotel, pagkain. Nako, Diyos ko, magsasawa ka. Grabe. Okay? And of course, ito, so mamimili lang po tayo ng mga packages na gusto natin. And Ma'am Danet, ano na ba nangyari nung ginawa mo tong negosyong to? So let me share my achievement sa inyo. Hindi pa naman ito sobrang bonggang achievement. Pero kung titingnan mo, yung Danet noon na dating mahiyain, halata pa ba? Isa po yan sa achievement ko. I conquered yung fear na humarap sa tao. Okay? So kung ikaw mahiyain, nako, dito po dahil sa mga training. Pero eto po, not to brag, grabe. Di ba? 2016, Rising Star. 2017, Star Awardee. 2018, Superstar. Sabi ko sa'yo dito maging artista ka talaga 2019, Top 30 overall. Grabe. Di ba? Glow up ba? Eto pa, kumikita ka na, nare-recognize ka pa ng company. Alam mo yung kumikita ka, pero iba kasi yung recognition, tama ba? Alright, so andyan po yung mga mga plaque natin. Plaque ba? Plaque Okay, so hindi natin isa-isa yan. And of course, we are officially Speakers Bureau of the company. Grabe, di ba? Ayan. So, of course, Boracay, kasama po tayo dyan. We are member of Magnate member or Millionaires Club member. Kasi umabot na din ng milyon yung kinita natin dito. Grabe, palakpakan naman natin yan. And, grabe, mga unlimited travel na dating pangarap ko lang, dating nakasulat lang, dating nakadrawing lang, ngayon, kinulayan na. Grabe, di ba? Nakapag-two-piece tayo dyan. Boracay, Coron, Palawan, and of course, the latest ay ang China! Grabe. China. Grabe yung experience namin sa China. At isa po ako sa grabe yung hindi makapaniwala. Imagine mo yan, dating umaalis ng bansa, dating sumasakay ng eroplano para magtrabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa, para maging OFW. Pero ngayon, nagta-travel ng libre dahil sa ating company at pinapalakpakan yan. Grabe. So, it's not my first time in China kasi nung nasa Hong Kong ako, nakapunta naman ako ng China. Pero iba po talaga. Iba pagkasama mo yung mga positibong tao, yung mga dreamers,
yung may-ari ng company, yung mga trainer ng company, yung mga tao nag-guide sa'yo at umahatak sa'yo paangat. Okay? Kasi dito, we rise by lifting others. English yun, inaral ko yun, no? Eto pa. Meron pa ba? Ay, eto pa, kinikilig ako. Imagine mo, yung kanina, nakita niyo yung sales match bonus, direct referral bonus, at the same time, one leg match pairing. Ma'am, sir, yung dating kinikita ko ng isang buwan sa abroad, kinikita ko ng isang linggo dito sa negosyo natin. At take note, hindi pa nawi-withdraw, meron ulit pumapasok. Ganon po ang nagagawa ng network income. Ganon po yung nagagawa ng passive income. At dahil nakapag-build ako ng organization ko, marami po tayong mga OFW na business partners na natuturuan din silang magnegosyo. Okay? So, grabe. Meron pa ba? Pagod na ako. Char. Okay, dito. Sabi ng aming presidente, ng ating presidente, it's not how much you earn. It's how much you save. At ang good news niyan, yung aking BDO savings account, kabayan, yung pang OFW noon, ang good news niyan hanggang ngayon, gamit na gamit at nandito pa din at may laman pa! Dahil sa negosyo to, imaginein mo na lang kung hindi ako nag-unified, baka ubos na yan, matagal na. Baka natapon na yan, hindi ko na alam kung saan napunta. Pero gamit na gamit pa din siya. Grabe, di ba? Hindi lang yan. Investment ba? Nagkaroon na din po tayo. Hindi pa rin ganun kalaki. We have the lot investment, di ba? So, dyan po tayo maglalagay ng dream house. Magtatayo ng dream house. Okay, partner na lang po yung kulang. Di ba? And of course, we are insured. We have insurance kasi to protect us. Okay? Health insurance, life insurance. At the same time, nakapag-payback na din sa family, okay? Sa parents ko at nabigyan sila ng kanilang sariling negosyo para hindi na sila manghingi. Bibigyan. Teach them how to catch fish instead of giving them fish. English ulit yon. And again, this is the Net Batisanan, dating OFW noon, negosyante na ngayon. And thanks to Unified Products and Services.